Ito ho mga kaibigan, ito ho bagong pisa natin na 5K sweater po. So, pusong pa rin ang po, pusong pa rin ang nagkasta. Pusong to 5K po. Talagang sinamahan ko ng inahin mga kaibigan para naman medyo maproteksyonan sila sa lamig. Kasi na experience ko dati mga kaibigan, kung sila lang, lalo na pag walang ilaw, medyo bumaliko rin yung mga daliri nila. So kulang siguro sa init. Pero yung ganito mga kaibigan, samahan mo ng inahin, lalo na pag ipaabot mo ng isang buwan, parang maliksing-maliksi at saka malakas sila mga kaibigan, kasi may mataguan silang panlaban sa lamig. Kasi itong inahin ay talaga mainit yung katawan nito sa ilalim, lalo na kapisa lang, safe sila po. Kasi ako mga kaibigan, pag mag-ano ako ng inahin, talagang hindi ko isama kasi yun magasto sa booster, kasi sila lang ang umuubos sa booster. Sayang naman, minsan naman magkalat ng inahin, magkakakakha dito, lalo na pag lagyan mo ng mga papel, ay talagang makalat. Kaya pero itong inahin na to, yung sinama ko siya, hindi naman, talagang mabait. Hindi ho siya nagkalat. Maganda itong inahin na to, kahit hybrid. 5K sweater po ito. Itong inahin na to ay nakuha ko kay Ian Kakusa. Dati, 2 months old, ang gastos ko ito ay 10,000 trial, pero hindi ko lang masyado nagustuhan yung broodcock, ay na-share natin sa iba nating kaibigan dito po. Pero itong dalawang babae ko ay talagang ginagamit ko po kasi nasiyahan ako. Medyo naman maganda yung napakaganda yung isa. Ito namang isa ay mapwede na rin siya, pero nakulangan lang ako kasi ang buntot niya medyo may pagkabuka. Pero ang na-produce niya, kasi nakaproduce na ako dati nito, ang na-produce niya, nakita ko yung masisiw, ang mga buntot hindi ho buka. Maganda pala itong niya, yung ma-produce niya. Kaya ginagamit ko siya po. Kasi ang masisiw niya, napakaganda po. Ito lang naman tayo naman ay talagang observant about sa mga ganito, kasi kung mag-breed tayo, magastos ito. Tapos baliwalain lang natin, ay talagang tutukan natin to para naman mabawi natin yung gastos natin dito. Hindi lang gastos, ito na may passion natin. Kaya maganda po kung makita natin napaka-healthy yung mga alaga natin po. Ito na may pinakita ko lang kasi enjoy din tayo. Kaya continue lang tayo sa ating journey po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Ang ating pag-usapan ngayon na araw na to ay tungkol sa kasi may nagtanong sa akin, may kaibigan, na pwede ba daw magkondisyon na walang gamit na kapsula o tablita man, injectables, basta vitamin sa manok na pampainhan sa kanilang sa kanilang para maging makondisyon yung isang manok. Sa atin naman dyan, ang comment natin dyan, kaibigan, ang suggestion natin dyan, pwede po. Yun ang tinatawag na natural conditioning, kumbaga. Ito kasing tayo ng mga manok, mga kaibigan. Hindi naman natin basta magkondisyon ay talagang gumagamit ng mga injectable vitamins, yung capsule vitamins, yung mga tablet na tinatawag nila. Yun naman ay talagang nakapag-enhance sa kanilang mga lakas at saka yung kanilang mga muscle talaga. At saka ang ating pinag-usapan dito ay kung pwede bang gawin na magkondisyon na walang gamit na mga vitamins po. Kahit anong vitamins mga kaibigan, pwede po. Katulad ng mga, kung magkondisyon ka ay gamitin mo lang ay yung wheat germ, dextrose powder, at saka yung honey. Yun ang pinakamaganda sa manok po. Kasi yung honey mga kaibigan, ang manok doon ay talaga mag-head-knocking po. Kailangan lang talaga natin na yung tinatawag nilang timing at saka yung tinatawag nilang physical conditioning at saka yung tinatawag na mental conditioning. Kailangan yun sa isang manok na sa pagdating nila sa iyong conditioning program po. Ito naman talaga ay nakatulong sa kanila at saka ito ay napakaganda
sa kanilang enhancement sa kanilang lakas sa bilang isang manok po. Ito ay kailangan natin kasi alam mo na ang isa't isa sa atin ay talaga naghangad na manalo. Yun talaga ang goal ng isang magmamanok po. Itong tanong sa akin na pwede bang magkondisyon ka na walang gamit na kung anumang vitamins ay pwede po. Sa akin, ginagamit ko na ito dati, itong Dixos powder, wheat germ, at saka itong honey po. Napakaganda sa kanilang health at saka natural po. Ito naman ay talagang ginagawa natin during conditioning. May nakita nga ako dyan mga kaibigan na sa big time na labanan po ay talagang hindi ho gumagamit ng mga injectable vitamins at saka yung mga sa muscle nila. Hindi talaga, yung natural lang. Pwede naman itong Quaker Oats, pwede naman yun. At saka itong, ang pinakamaganda talaga itong wheat germ at saka Dixos powder kasi ito glucose, talagang pag ito ay natunaw sa kanilang katawan ay magiging sugar ito up to sa energy nila po. Kaya ito'y gamit na gamit bilang isang magmamanok. Gamitin natin to para ma-enhance yung yung pagkalakas ng kanilang sarili po. At saka ito naman pong tinatawag natin na physical conditioning at itong mental conditioning ay doon na yun. Hindi na mawala yun. Kahit 21 days at saka yung pre-con doon na yun. Sabay-sabay na sila lahat po. Pero ang gamit natin ay ito lang wheat germ, Dixos powder at saka itong tinatawag na honey po. At saka ganun pa rin, nandun pa rin yung physical at saka mental conditioning. Kailangan yun. Isanay nyo naman yung sarili nila kahit maglimber, scratching, fly pin. Pero ang gagamitin lang natin ay itong wheat germ, Dixos powder at saka itong honey. Ito po yung pinakamagandang halimbawa na kahit sa mga big time na labanan ay talagang mayroong mga kaibigan natin dyan na hindi ho gumagamit ng mga ganyan. Katulad ni Badcat. Si Badcat po hindi ho alam naman natin kung sino yung ating tinutukoy. Hindi lang tayo mag-mention pero alam na natin kung sino yung Badcat. At saka narinig ko sa mga interview na talagang hindi gumagamit, talagang natural lang po ang pagkain na binibigay. Hindi lang natin alam kung binibigyan ba siya ng mga Dixos powder, wheat germ, at saka itong honey po. Sa akin, bilang isang magmamanok, hindi naman tayo mentor, tayo lang naman ay nag-discuss dito about conditioning na hindi gumagamit ng mga anumang vitamina po. Ito'y usapang magmamanok lang, ito'y walang halong negatibo, at saka ang sa atin ay makatulong lang sa mga baguhan. Ito'y experience ko rin ang ganitong klaseng 21 days conditioning pa rin at saka gumagamit pa rin tayo ng pre-con. Pero ang gamit ko talaga ay itong wheat germ, Dixos powder at saka itong honey. Yun lang po. Kasi itong honey ay talagang ang manok ay mag-hidnacking po. Ito'y naranasan ko ito dati kung yung hindi ho ako gumagamit ng mga talagang tinatry ko lang po. Alam mo nyo na, backyard breeder tayo. Ito'y kailangan din nating malaman. At saka through social media ay ginagamit din natin ito. Ito lang ang ating ma-share. Salamat sa mga naniwala po, itong mga subscriber natin. Shoutout pala pa kay Gabyula po. Huwag kayong mabahala sir, talagang magkaroon kayo ng goal natin. Develop lang natin muna, saka mabigyan talaga kita ng magandang goal po. Good morning sa ating lahat po.